ipapahayag ang aming mga labi ng papuri, pasasalamat sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming mga natatanggap sa inyo. Maging ito man ay mga pagsubok, maging ito man ay mga pagpapala, kayo, Panginoon ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti sa bawat isa sa amin. At kayo po ang Diyos na mayroong magandang plano at layunin sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. Kaya naman, ang lagi naming tugon, paglapit sa inyo ay papuri, pasasalamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob sa amin. Kaya muli, ngayong gabi, Panginoon, pagpalain niyo po kami ng inyong mga salita. Kaya niyo po muli ng mga salita po ninyo, magbigay sa amin ng inspirasyon, kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan o kahilingan. At hayaan niyo po muli ang inyong Espiritong Banal ang siyang manguna, magturot, mangusap sa amin upang lalo pa kami, Panginoon, mapalapit sa inyo at aming mapagtagumpayan ang lahat ng mga challenges o mga trials na aming kinahaharap sa aming buhay pananampalataya. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, sa inyo pong mga kamay namin pinagkakatiwala, ang aming pakikinig, pag-aaral, pagninilay. Ito po ang aming samang-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. If you have your Bible, and let us read in sa ating slides sa PowerPoint sa Hebrews chapter 11, muli sa chapter 11 verse 32 hanggang sa verse 34. Ganito po ang ating mababasa. Ulitin ko po sa Book of Hebrews chapter 11, magsisimula sa verse 32 hanggang sa verse 34. Probably this is the sa chapter na ito, this is the last character of heroes of faith in the Bible. Pero marami pa naman yan, pero sana mention na names dito nagtatapos kay Samuel. Let us read. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi, mapapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamon nila ang mga leon, napatay ang mga naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Huwag na tayo makaupo muli. Ang ating oras sadyang napakabilis. Hirap talaga ng ating oras panahon dito sa Macau ay talagang time is gold. Time is precious. Amen? Kung kailan naman tayo nais na lalong mapalapit sa Panginoon, mumixing oras. Kapag nasa trabaho tayo at nasa mga pleasures natin, enjoyment, mga happenings sa labas, sobrang haba ng oras. But ganun pa man, the Word of God is enough for us. Amen? Amen. So, dito tayo ngayon kay Samuel. Tapos na po tayo kay David. Naka-apat na chapter tayo kay David, ha? Kung hindi nyo po nakakalimutan, almost isang buwan po yun. Puro kay David. Hindi ko alam kung napurga na kayo kay David.
But now, nandito naman tayo kay Samuel. Sino nga ba itong Samuel na ito? Alam po natin na siya po ay isa sa mga propeta ng Diyos. But he is not only a prophet, but probably he was the last judge of Israel. Sa panahon kasi ni Samuel, nung panahon na yon after Joshua, ang mga Israelita ay pinamumunuan ng mga judges, mga hukom. Sila yung nagka-guide, nagka-counsel, nagbibigay ng judgment sa nation ng Israel. At sinasabi din nila yung gustong ipagawa ng Diyos at yung mga ayaw pinagbabawal ng Diyos. So nag-guide. Unlike the other countries, sa palibot ng bayan ng Israel, meron silang mga kings. May mga hari sila. Kaya sa time ni Prophet Samuel, after ng kanyang leadership, ng kanyang pamumuno, ay bago natapos ang kanyang pamumuno, nag-request ang mga Israelita na bigyan na sila ng hari. And the first king of Israel ay ang napili ng mga tao. Walang iba kundi si King Saul. And that was the time of Prophet Samuel. So, tingnan natin ang konting background niya lang na makikita natin dito sa 1 Samuel chapter 1, verse 19 to 20. Dito pumasok ang pangalan niya, ang eksena niya sa Biblia. Sa 1 Samuel chapter 1, 19 to 20, early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, "Because I asked the Lord for him." Merong mag-asawa si Elkanah at si Hannah. In fact, actually, dalawa yung asawa ni Elkanah. Yung isa, marami siyang anak doon. Tapos itong si Hannah, siya po ay baog. Lagi po siyang, hinahamak nung isa pang asawa ni Elkanah dahil nga wala siyang anak. Tuwing sila po ay pupunta sa templo para magdasal, manalangin, kasama si Elkanah, yung asawa ng nanay ni Samuel, si Hannah, nagkaroon siya ng covenant, ng promise. Sabi niya, pag binigyan niyo po ako ng anak, iaalay ko po siya sa inyo. Ibibigay ko po siya sa inyo. Kasi noon, pag walang anak, parang nakakahiya. Parang parang sa society nila ay para bagang ang Diyos ay pinagkaitan ka ng biyaya. May mga reason kung bakit hindi nagkakaanak ang isang babae. Ang case po ni Elkanah, ni Hannah, is sabi doon, and the Lord shut the womb of Hannah. Maybe God has a purpose kung bakit hindi magkaanak si Hannah. Si Hannah she is a woman of prayer and a dedicated woman. Kahit na po siya ay baog at walang anak, pero ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala ay nandoon sa Diyos. Very prayerful po siya. At sabi dyan sa verse 19 to 20, so Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. Naalala ng Diyos yung mga prayers ni Hannah. So in the course of time, na dumating na ang panahon, Hannah became pregnant at nagkatotoo nga siya po ay nagdalang tao na. And gave birth to a son. She named him Samuel. Pinangalanan niya itong Samuel. Ang sabi diyan, because I asked the Lord for him. Dahil hiningi ko siya. O sinagot ako ng Diyos, hiningi ko siya sa Diyos. Now, let me begin sa name ni Samuel. Ang pangalan ng Samuel sa salitang Hebrew word is Shemuel. Shemuel. No?
Ganyan po ang kanyang name. Ibig po sabihin ng Shemuel is salitang Sama. Sama means heard. From the word Samuel. Galing doon sa unang word na root word is Sam. Kasi sa English, Samuel. No? Shemuel naman sa Hebrew. Ang ibig sabihin ng Sama o Sam means heard. And Saal means as hiningi. Narinig. Sam means narinig. And Saal is hiningi. Tapos yung El is one of the name for God. Kaya nga, di ba? El Shaddai. El means God. Yan ang ibig sabihin nun. Sa Hebrew, pag sinabing El means God. Okay? So, El is one of the names for God. So, Samuel means heard of God or as of God. Napakagandang pangalan. In fact, yan ang naging pangalan ng pangalawa kong anak, lalaki. Si Samuel. Kasi, yung eldest ko kasi babae. Sabi ko, Lord, pag ito po ay nagbabae ulit, baka lalong mapadami ng mapadami. Pwede po bang ipagkaloob niyo naman po sa amin lalaki? So, nagpagkalooban naman kami ng lalaki. So, pinangalan ko Samuel. At siya po ay, ano na ba siya ngayon? Nasa 27 years old. May trabaho nga lang po. So, what a beautiful name, Samuel. Ibang dyan term yan is gift from God. Bigay ng Diyos. Tugon ng Diyos, hiningi sa Diyos. Gandang, kung kayo ay magkakaapo, hindi na anak ha, kasi palagay ko, apo na lang. Pwede kayo mag-suggest ng name. Paglalaki ha, paglalaki. Sabihin niyo sa apo niyo, sa mga malugaw niyo or anak niyo, pwede pangalan mo Samuel. Kasi napakaganda. Galing sa Diyos, hiningi sa Diyos, tinugon ng Diyos. What a beautiful name. Now, let us go on. What character can be seen in Samuel's faith? Ano ba ang katangian ng pwede nating makita sa pananampalataya ni Samuel? In fact, nang siya po ay inialay na ng kanyang nanay, dinala siya kay Eli. Si Eli ang high priest during the time of Hannah, ng kanyang mga magulang, si Eli. Pinakapunong saserdote na mamahala sa templo ng Diyos. Kaya nang tinugon na siya ng Diyos sa bata, dahil covenant, pangako niya sa Panginoon, dinala niya ito sa templo at ipinagkatiwala kay Eli, the high priest. Siguro about 11 to 12 years old si Samuel nang siya ay ibinigay na ng Diyos. Ibinigay ng kanyang nanay doon kay Eli sa templo ng Diyos para maglingkod. So, ibig sabihin, bata pa lang siya, tinupad ng nanay yung pangako niya sa Diyos na pag pinagkalooban niyo po ako ng anak, ibibigay ko po siya sa inyo para maglingkod. Iaalay ko po sa inyo. At tinupad nga yun ni Hannah. So, ibig sabihin, si Samuel, magmula sa kanyang pagiging bata, ay doon na siya lumaki kay Eli sa isang high priest at lumaki na siya doon sa paglilingkod sa loob ng templo ng Panginoon. Nagsimula ang kanyang calling kasi hindi niya pa masyadong familiar at kilala ang Panginoon kasi doon na rin siya natutulog sa loob ng templo. Dahil nung panahon na yon ay si Eli ay matanda na rin at pagkatapos yung kanyang paglilingkod ay hindi na kinalulugdan ng Diyos. Dahil yung kanyang mga anak na mga pari din, mga saserdote rin kasi noong kasi ang mga priest noon ay galing sa lahi ni Levites. Ang mga priest noon ay mga successor nila kung sa kanilang family. Hindi katulad ng mga hari ay inaanoy. Although may successor din, pero
Ganon sa kanila, o ganon sa kanilang lahi. Parents nila, priest, ganon din sa kanilang mga angkan, mga anak. Ang nangyari, itong dalawang anak na ni Eli ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Yung ginagawa nila, yung mga handog alay sa loob ng templo, ay kanilang kinukuha at kanilang sinasarili. Ibig sabihin, nagkaroon ng lapses o pagkukulang si Eli sa kanyang mga anak doon sa templo, sa kanilang pamamahala, sapagkat nagkaroon siya ng kapabayaan. Hindi siya nanindigan at tumayo sa salita ng Diyos. At that time, ang ganda na kasi ng parang kanilang shifting na. Habang natutulog si Samuel, nangusap sa kanya ang Diyos, nagsasalita sa kanya, tinatawag siya ng Diyos. Samuel, Samuel. Tuwing magigising siya, lalapit siya ngayon doon kay Eli. Sabi niya, tinatawag niyo po ba ako? Hindi anak, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na lang sa pahigaan mo, balik ulit siya. Another na naman, tinawag na naman siya ng Diyos, Samuel, Samuel. Balik na naman siya kay Eli, tinatawag niyo po ba ako? Hindi. Pangatlo, sabi niya, pag narinig muli ang boses, ganito isasagot mo. Panginoon, narito po ang iyong lingkod. Magsalita po kayo at ako'y makikinig. At doon sinabi ng Panginoon kay Samuel yung kanyang judgment kay Eli at sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, magtatapos na yung kanilang pagsiserve sa temple at pagiging high priest at pagiging priest ng kanyang mga anak dahil hindi na sila naging kalugod-lugod. In short, yung favor, blessing ng Diyos ay nawala kay Eli, mawawala na kay Eli at sa kanyang mga anak, mapuputol na sa kanyang lahi ang magiging priest sa templo at malilipat na kay Samuel. Doon pumasok ang eksena. So, anong una dyan? Ayan, nandiyan yan. Hindi ko pa nababanggit pero nandiyan dyan na. First character na pwede nating makita sa buhay sa pananampalataya ni Samuel is Samuel had a good testimony of faith. Ang ganda ng kanyang patutuo ng kanyang pananampalataya. Maganda ang may pananampalataya because yan po ay nagpapakita ng kaloob galing sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos maliban muna na marinig natin ang salita ng Diyos at yun ang magdadala sa atin para makilala natin ang Diyos. Because faith comes by hearing. Okay? Hearing of the Word of God. Ang genuine na pananampalataya ay nanggagaling dun sa pakikinig. Kaya kung ang isang tao ay hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos at hindi niya ito pinagtiwalaan, pinanaligan, it is impossible na magkaroon siya ng pananampalataya. Kasi ang pinaka-entrance, pagpasok at pagdating ng pananampalataya sa isang tao is through the Word of God. Maaaring iba merong faith. Pag sinabi kasing faith, pananalig, paniniwala. Pero ang tanong doon ay, ano yung object ng faith mo? Pwede kang naniniwala, pero yung paniniwala mo ba, ang object nun, ang Diyos, o naniniwala ka sa mga bagay na nandito lang? Kasi, ang tao kasi, every time you acted, every time na kikilos ka, gagalaw ka according to what you believe, to what you think, is faith na po yun eh. Kung ano yung kinikilos mo, ginagawa mo, na naaayon sa paniniwala mo, ang tawag na doon, pananampalataya. Pero, pwedeng ginagawa mo yun na hindi ang object nun ay hindi ang Diyos. Pero ang genuine talaga, faith comes from hearing the Word of God. Yun sa Romans 10:17 po yun. Hindi ko na ilalagay ang verse. And let me read this verse. No, may mga hin-highlights ako dyan kasi mga important words na hin-highlight ko dyan. Verse 19 ng 1 Samuel chapter 3 up to 21. The Lord was with Samuel as he grew up. Imagine, the Lord was with Samuel as he grew up. Nakita po ninyo yon? Because of
his faith, ang Panginoon ay na kay Samuel habang siya po ay lumalaki. Nagsilakihan yung mga anak ni Eli na naglilingkod din sa templo pero hindi sinamahan ng Diyos. Bakit? Nasa loob sila ng templo, gumaganap sila ng tungkulin bilang pari, pati si Eli, pero hindi sinasamahan ng Diyos. Si Samuel sinasamahan ng Diyos. Anong pagkakaiba? Both of them, they know God, they know the God of Israel, pero wala yung pagsama. Ibig sabihin, pag may pananampalataya ka sa Diyos at totoo, ang nakikitang testimony ng pananampalataya mo, hindi pwedeng hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen. Amen? Because a good faith, a godly faith, standing in the Word of God, standing in the truth, the Word of God, hindi pwedeng hindi ka sasamahan ng Diyos. So the Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of Samuel's word fall to the ground. Wala daw na mga sinabi o salita si Samuel na nasayang o natapon lang sa lupa, sa ground. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga sinasabi, sinasalita niya ng kanyang pananampalataya ay lahat nangyayari. Imagine, di ba? Ang napakahirap maging perfecto sa salita. Di ba? Marami tayong mga sayang na salita. Marami tayong mga natatapon na salita, hindi nagkakatotoo. Kasi ang sikreto dyan, because the Lord was with him, nasa kanya. The Lord was with Samuel. Kaya yung Panginoon na nasa sa kanya, kaya yung mga sinasalita niya, minamensahe niya sa Israel ay sinasamahan ng Diyos, pinupulfill, ina-accomplish ng Diyos, may backup ng Diyos. Kaya karamihan sa mga salita natin, pag hindi natin kasama ang Diyos, maaaring yung mga salita natin hindi nagkakaroon ng power ng kasi yung walang pagsama ng Diyos. Ano nga ba nakukuha yung pagsama ng Diyos? Di maging totoo ka sa faith mo. Di ba? Ibig sabihin, maging totoo ka, maging honest ka lang sa faith mo kahit na may mga problema at pagsubok. Tumayo ka sa prinsipyo ng pananampalataya mo sa Panginoon. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Dalawang bagay. Sa mga taong nakarinig ng kanyang salita, dalawang bagay, they recognize Samuel. Pangalawa, and they attested, na-prove nila, napatunayan nila, na siya nga talaga ang propeta ng Diyos. And the Lord continued to appear at Shiloh, and there he revealed himself to Samuel through his word. Nagpakilala. The Lord was with Samuel. Una, he was recognized. What a beautiful faith. His faith was recognized. Dapat ganyan din tayo pag nakikita nila tayo, nare-recognize nila tayo na tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Kung nakikitaan ka laging discouraged, lagi kang wala sa mood, lagi kang negatibo, lagi kang matatakutin, hindi na sila lalapit sa iyo kasi baka mahawa lang sila. Pero kapag punong-puno ka ng faith, kahit na nasa paligid mo ay maraming nagkakagulo, nagkakasakit, maraming may problema, maraming natatakot, pero strong ka pa rin, mga kapatid, then people will recognize you because of your faith. That makes us different. Faith nagbibigay sa atin ng pagkakaiba dito sa mundong ito. He was attested as a prophet. Siya ay napatunayan na siya nga ay propeta ng Diyos. Pagdating sa approval o attestment or ano ba yan? Dapat yung iba ang magsasabi, hindi galing sa atin. Di ba? Kasi madali lang magbuhat ng bangko, madali lang magpakyut, madali lang mag-display ng mga gawa, panlabas. Pero dapat yung magsasabi nun, yung iba, yung sila ang nakakakita. Sila ang magsasabi, magpapatotoo.
Doon nagpuprove yun, mga kapatid. Kaya ito, kay Samuel, hindi siya ang nagbubuhat ng kanyang bangko. Hindi siya ang nagsasabi, "Oy, dito na ako nakatira sa templo, sarap ng pagkain ko dito, ganyan bla 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 bla." Kundi nakikita talaga na, propeta na ito talaga ng Diyos. Di ba? Ang ganda, ang ganda. He was attested as a prophet of the Lord. So, sabi pa dyan, he revealed. Sabi dyan sa verse na yun, sa may verse 21, he revealed himself to Samuel. God revealed himself to Samuel through his word. Ang Diyos ay nagpapakilala doon kay Samuel sa pamagitan ng kanyang salita. So, binabakapan talaga siya ng Diyos. So, mga kapatid, yan po ang mapapansin natin. God revealed to Samuel through his word. Now, God's blessing was upon Samuel and his ministry. Kaya yung pagpapala ng Diyos, napunta ngayon kay Samuel at sa kanyang service, sa kanyang paglilingkod. Maaring nawala na doon kay Eli at sa kanyang mga anak, pero nandoon pa rin sila sa kanilang position. Kaya nga lang, hindi naman sila tinanggal pa agad ng Diyos. Ang naging nangyari ay, hindi na sila naging blessing. Ang faith at yung paglilingkod natin, dapat maging blessing din yan. Magkakaroon ng impact sa iba. Ang pananampalataya at paglilingkod ay pwedeng mag-witness sa iba para sila po ay makakilala sa Diyos. Minsan, hindi mo na kailangang lumipad at maglakad ng malayo para mag-mission. Diyan lang sa tabi-tabi, sa mga gilid-gilid, sa mga taong nakakasama mo, nakakahalibilo mo, nakakausap mo, araw-araw, nakikita mo sa daanan. Pag nakikita nila sa iyo ang good testimony ng faith mo, mga kapatid, nagsesend yun sa kanila para lumapit sa Diyos. Nag-attract yun sa kanila. And that is the faith of the Samuel, mga kapatid. Ang kanyang pananampalataya is a good testimony of faith. But the Lord, God's blessing was upon Samuel in his ministry, but the Lord was against Eli and his sons. Nagkapalit ngayon ng pwesto, mga kapatid. Yung high priest na nanunungkulan sa templo kasama ang mga anak, pumasok sa eksena si Samuel bilang bata pa, napunta sa kanya yung paper ng Diyos. Sabi ng 1 Samuel sa chapter 2 yun, verse 27 to 34. Kung inyong mababasa dyan, no? Hindi ko nababasahin kasi mahaba. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:15, "In the same way, let your light shine before others." Ang gustong sabihin ni Jesus doon, hindi lang yung let your light shine. Hindi naman talaga literal na na sinasabi ni Jesus na ang inyong mga ilawan ay magsindihan, magliwanag. Ang gusto niyang tukuyin, hindi yung literal na ilaw. Ang ibig sabihin nun, yung faith natin, yung pagkakilala natin sa Diyos, dapat kung gaano kaliwanag ang pananampalataya natin sa Diyos, ganoon din dapat yung liwanag na mag-reflect dun sa others. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. O, di ba? Kahit hindi ka gifted, hindi ka mahusay, hindi ka talented, hindi ka mahusay o magaling. Simple ka lang, mga kapatid, kahit wala kang masyadong malalaking mga ari-arian, pero pag ang pananampalataya mo, tama, mabuti, maganda, nakaka-impress, nakakaakit, mga kapatid, nagsisend yun para sa ibang tao na makilala ang Diyos dahil sa iyong mabubuting gawa. Diba? Ang ganda, mga kapatid, nagpapatotoo. Hindi mo na kailangan mag-akay-akay pa kasi minsan ang hirap mag-akay. Pero pag nakikita nila yung good deeds, yung light shine good deeds na nasa sa iyo because of your faith, sasabihin,
Saan ka daw dumadalo? Bakit lagi kang nakangiti? Pag may mga problema tayo, ikaw lang ang nakangiti. Kami nakasimangot na kami. Hindi namin magawa yung ginagawa mo. Ano ba sikreto mo? Hindi, syempre pag sinabi mo, kasi yung faith ko kay El Shaddai, doon ako nagtitiwala sa kanya. Balang araw, ganun na lang din, sasama na sila sa iyo. Hindi mo naman inaangkay, pero dahil you are a good testimony, your faith is a good testimony to them, then they will come to the light. They will come to God. Ganun po ang nangyayari. Amen? Amen. Palampakan natin ang Panginoon. And we don't have enough time, pa-part 2 na lang po natin sa Friday, ha? Amen. Nabitin ba kayo? Okay lang yan, basta mahalaga. On time naman tayo, lagpas naman. Tumayo na tayo mga kapatid. Let us stand. Kunin natin muli ang ating mga dala at ang ating mga prayer request kung meron po kayong prayer request. Dakilang Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa napagnilayan namin. Although maiksi, pero salamat po habang nakikinig kami, na-inspired kami kung ano po ang meron sa pananampalataya ni Samuel. Dalangin po namin, Panginoon, kung paano niyo po siyang sinamahan at ang yung favor ipinagkaloob niyo po sa kanya at higit sa lahat, Panginoon, ay ginamit niyo po siya. Tinawag at ginamit niyo po siya na maglingkod sa inyo para sa inyong bayan. Panginoon, katulad din po kami ni Prophet Samuel, Panginoon. Hindi po kami galing sa sikat, mayaman at kilalang pamilya. Pero dahil tumugon kami sa inyo at inialay namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon, gamitin niyo po kami, Panginoon. Dahil ang aming buhay sa mundong ito ay pansamantala maiksi lamang, Panginoon. Narito po kami, gamitin niyo po kami, Panginoon, habang kami may trabaho, may lakas at may blessing. Salamat po ng marami. Wala kaming ibang hinihingi kundi kung paano niyo po sinamahan si Samuel sa kanyang pananampalataya. We pray that the same presence, the same power, the same blessing and favor that will go with us, be with us, Lord God. Salamat, pagpalain niyo po ang lahat ng aming prayers, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming buong pamilya, at ang aming kondisyon, Panginoon. Dahil sa mga panahon ito, marami pong nagkakasakit. Panginoon, cover us with the most precious blood of Jesus. Give us, Lord, your divine protection and divine guidance. Maraming salamat po. Inaalay po namin sa inyo ito pabalik at inaangkin na may pananampalataya na kayo ang Diyos na babalik ng pagpapala. Sa lahat po ng ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.